Hello guys, welcome to Collective Love Reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi ka nakaka-relate, hindi ka nakaka-resonate, huwag pilitin. May mga next readings pa naman tayo. Okay? Ayan, sana mag-subscribe ka sa ating channel. At pa-comment na lang sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Collective, let's start your reading. Etong card na ito, ang gagamitin ko sa side mo. And then, I will be using this card naman para sa side ng person na kakonect mo. Okay? Magkaibang card gagamitin natin. You do have the death card. Ayan yung main energy mo. That is Scorpio energy. By the way, kung may binabanggit akong zodiac sign, energy lang yon. Okay? At hindi yung mismong zodiac sign mo or ng person mo. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, yung energy mo pwedeng hinahayaan mong lumayo or um, pwedeng alam mo umiiwas or lumalayo yung person na ito pero hinahayaan mo lang. Actually, yung totoo niya, nasasaktan nga, nalulungkot ka yung ginagawa niya. Because maybe you are the person na parang nagbibigay ng advice dito sa person na ito. Maybe may communication sa inyo in the past. May nakakaamoy ako ng ipis, so I don't know kung may malapit bang ipis sa'yo or pinatay mong ipis, etc. bago ka manood sa ating video. So, with the Queen of Wands, pwedeng may mga binigay ka ng advice dito sa person na ito na pwede may kinalaman sa pera. Some of you parang wala kang choice kundi hayaan na mag-end itong connection na ito because you do have your own priorities. May mga priority ka. Pero actually, naghihintay ka ng time kung kailan magkakaroon ng reconciliation sa inyo, pagkikita. Alamin natin, sino ba to person na kakonect mo? Collectives. Person na kakonect ni collective. Person na kakonect ni collectives, please. Nakikita ko parang nagtitiklop ng damit. I don't know kung nag-aayos ka ba ng wardrobe mo, nagtitiklop or whatsoever habang nanonood sa akin. Anyway, this could be your reading. Person na kakonect mo. Ten of Wands, Nine of Coins, and Temperanza. Two of Blades is here. May nakikita din pala ka. I don't know kung bumili ka na ba sa akin ng pampaswerte or lucky charm. I don't know. You might have bought from my shop dun sa TikTok. Hindi ko naman sinabing bumili ka, pero this could be a reading kasi nakuha ko yung energy mo. It could be, may binili ka ng product sa akin. Okay lang kahit wala, guys. But anyway, for those who are interested, nasa TikTok shop ko na lang. Check mo na lang. Ano siya? Unicorn Princess Tarot. That's my TikTok. Ten of Wands is here. Marami obligasyon din marami ding obligasyon itong taong to. So, pwedeng nagkakaroon nga ng ending sa inyo, especially with the 10 and the death card right here. Pero, itong taong to with the 9 of coins, kung magkakaroon siya ng, anything na may kinalaman sa pera, success sa pera, or
Sabi ko nga pwedeng success or problema sa pera, ikaw din lang lalapitan niya because nakikita ka rin niya as someone na, I don't know, talagang hihingian at hihingian niya ng advice. You know? And, what is the situation here between you and this person? Ano sitwasyon ninyo? Ascension is here. It could be spiritual. There could be a spiritual journey between the two of you, soulmate, ganyan. Or, some kind of ending. This could be a person in the past. Divorce is here. So, may separation na nangyari sa inyo. Nagpapakita talaga sa atin ng Ten of Wands. Isa pa sa nagiging challenge sa inyo is maybe yung mga obligasyon ninyo sa buhay. Anong emosyon mo sa taong to? Anong emosyon mo sa taong to? By the way, baka sa may mga makakapansin, sinuot ko lang itong ring na ito while talking kanina, no? Habang nagsasalita, naisipan ko suotin. Baka magtaka ka bakit bigla nagkaroon ako ng suot na singsing. But anyway, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles. Sa ngayon, ang focus mo, money. 10 of Pentacles is here. Money. Priority mo makapag-ipon. Lalo na kung yung person mo is magaling siya sa finances, usaping pera, and you could be dealing with a successful person. Isa pa ito sa kung bakit nagpupursige ka na maging successful Nagpupursige ka makaipon, nagpupursige ka magkapera because you see this person na okay siya financially alangan naman, kailangan ayusin ko rin buhay ko, ayusin ko rin ang finances ko. Ano namang emotion ng taong ito for you? Page of Blades, Queen of Blades, and the Il Guidijo. So, major arcana. I feel like gusto ko ng taong to, pinapangarap ka niya, and gusto niyang i-offer ang sarili niya or yung emotion niya para sa'yo. Pero, with the Page of Blades and the Queen of Blades, sa ngayon mas kina-cut off ka niya. Il Guidijo is here, so kasi ayaw niya magmukhang desperado. Mutual energy. Desperado, desperada, babae man or lalaki, take only what resonates. Verge is here, and Trash. So, yeah. Especially at the bottom of the deck, present, now, in the moment. So, talagang ang focus ninyo is yung mga present moment ninyo. But, by the way, I can hear an alarm. So, I don't know if you are, may alarm ka ba dyan sa inyo? Or, malapit na yung alarm mo. With the Trash, nandun yung importante kayo sa bawat isa.
You know? Pero pwedeng hindi nyo na pag-usapan or hindi nyo na ibanggit yung mga bagay na yun. You know, importante ka sa kanya, importante rin siya sa'yo. Or, yeah. But, nakikita natin medyo naging kulang yung komunikasyon pagdating sa part na yun. And at the same time, you're trying to throw or cut off each other. Tinatry nyo i-cut off ang isa't isa. And mas nagpo-focus kayo sa mga material. So, what is happening here in the near future para sa inyong dalawa? In the near future for the both of you. King of Cups, the World. Clarify the King of Cups and the World, please. Spirit guys, angel guides. You do have here the Knight of Cups. Okay. The Hanged Man is at the bottom of the deck. Kukunin ko na yung mga card na kailangan ko for the future reading. Bottom of the deck is a Two of Wands. Knight of Wands, Three of Wands, Three of Blades. And the Six of Wands. Mutual energy in the near future. Bottom of the deck is the Love Affair. Come together in intervention. Oh my gosh. Okay. I can see a pagbabalik, some kind of comeback in the near future. May pagbabalik, may comeback. And lalo na kung ang energy hindi ka na either hindi ka na naghihintay or siya itong hindi na naghihintay. Whoever this person is na pwedeng matagal na naghintay in the past. Pag dumating yung point na hindi na siya naghihintay. Alam mo yun kung ikaw yung naghintay, then might be in the future, hindi ka na naghihintay, and then saka dadating yung taong to. And kung sa iba naman, pwede mabaliktad, pwedeng siya to na naghihintay in the past, pero pwedeng dumating na yung point na hindi na siya naghihintay. Tsaka magkakaroon ng reconciliation. Someone is about to give an offer here. Yung offer pwedeng mangyari kahit may pagkakalayo pa. Kahit may separation or distance pa sa inyong dalawa. And if no, there's a high chance there's a third party situation with the love affair. Love is here. Mas nangingibabaw yung love. Okay? And if there's third party situation, Knight of Wands, yung energy is kaya kong alisan or iwan itong isang ito para sa'yo. Kung may third party. Okay? And yeah. Kasi some of you, itong connection ninyo is protected. You do have your Archangel Michael. And yeah, there's a lot of memories together. Maraming. Lalo na kung dumating na sa point na yung isa sa inyo is na binaba niya yung pride niya. Umiyak siya, nagbeg or parang naging desperado na isang beses sa connection na ito. And this could be a reading, no? Lalo na kung nangyari na yung part na yon. And kaabang-abang, actually, kaabang-abang, you do have your interlude. This is kaabang-abang na pangyayari sa connection ninyo. And actually, pinaka-advice dito is
huwag ka maghintay. Yun na nga. Kasi nga kung ikaw itong matagal na naghihintay, ang advice sa'yo, huwag ka maghintay. Kasi tsaka lang siya dadating or tsaka lang may isa sa katuparan yung mga bagay na gusto mo, saka ibibigay sa'yo pag hindi ka na naghihintay. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.